Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment. Nako, yan na nga ba sinasabi natin eh. Pagka itong si BP Sara nagpunta ng ibang bansa, mabilis pa sa alas 4, nakareport itong mga media na to. Hindi pa nakakalabas ng bansa, meron na kagad picture sa airport pa lang. Yung mga aktivistang komunista, mga dilawan at talyanista, kagad nila tinatanong, pera ba na sambayan ng Pilipino ang ginamit dyan sa trip na yan? Pero dito kay Saldico, anak ng tokwa, napakatagal na panahon, hindi natin makita, tapos magkalitaw-litaw, nasa Amerika pala. Ano yan, binibisita niya si Garma? Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin, iskan nyo ho yung QR code na yan, anak ng towa. Pambihira talaga, pagka nga naman hindi na ho natin malaman kung talagang ano nga ba mangyayari sa mga ganap na to sa ating bansa. Ito bang issue ng flood control na to, talaga bang mariresolve ba to? Yun bang mga mesala, talaga bang mapapanagot yung mga yan? Anak ng Petrang Garapata. Nakakalungkot tong isipin mga kababayan. Sana tayo umaasa. Pero wala na rin ho ata talaga. Anak ng toka. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho natin. DOJ, naglabas na ho ng lookout bulletin doon sa mga contractor. By the way, napanood nyo ho pala yung mga aktivista na pinagbabato yung bahay ni Sara Diskaya. Anak ng toka, kung ginagaya nyo yung sa Indonesia, hindi yan ang mga pinupuntirya nila. Ang pinuntirya nila kung sino ang may kapakana, kung sino ang may pakana sa korupsyon sa kanilang bansa. Alam nyo kung sino may pakana sa korupsyon sa kanilang bansa? Yung kanilang mga congressman. Akala nyo yung mga komunistang aktivista na binabato yung gate ni Sara? Wala kwenta yan. Walang Pilipino na nasa matinong kaisipan na sasali sa mga kabalbalan nyo na yan. Kung talagang totoo yung pinaglalaban nyo, diversionary tactics yan. Sa totoo lang mga kababayan, hindi sila Sara Diskaya. Hindi ko sinasabing walang kasalanan yung mag-asawa na yan. Ang sinasabi ho natin dito, hindi ho sila ang most guilty dito. Tanungin natin si Bunoan at yung si Marcos Jr. Sila ho talaga kasi kahit saan ho natin pa. Ito magpakatotoo lang kasi tayo eh. Diba? Sino ba talagang most guilty dito? Lagi sinasabi, salamat kay Pangulo. Buti na lang nagsalita si Pangulo. 2024 pa lang nagsasalita na sambahin ng Pilipino eh. Ngayon nagka-onsihead, sinisisi itong mga small fish, yung mga kontraktor. Kalokohan no. Ito si Boying Remulla, pakinggan natin. Pipirmahan ko na mami. So lahat yun sir, pasok sa ilgo. Oo. Kalungkot. Sir, bakit po importante? 26 yata sila. 26 yata. Sir, bakit po importante din sa inyo na mabigyan sila ng ilgo sa investigasyon ito? Kasi ang tendency ng tao tumakas talaga eh. At the earliest opportunity, tatakas yan. Nako! Ang tendency ng tao talaga tatakas yan eh. Pagka nagka-oportunidad, talagang tatakas yan eh. Kaya ang tanong dito, Shaldi ko, ano bang ginawa mo na yan? Nagpagamot ka ba talaga o tumakas ka? Excited na ako. Yung inihintay na tawag nitong si Shaldi ko, nitong si Martin Romualdez, pag nag-usap sila, Brad, hindi ko na kaya. Wala na talaga ako magagawa dito. Pagka umabot na dun sa sukdulan at talagang nagkalaglagan na, ano yan, Garma 2.0 para hindi na makapagsalita sa mga hirit? Nagpunta na ng Amerika? Ng Petrang Garapata. Ano yan? All of them are DPWH employees. And kayo, sir, kontratista. Kontratista kami, saka may kontratista. Ayun na nga mga kababayan, yun nung napakabilis na panayam dito kay Boying Remulla na talagang umaasa pa na maging ombudsman. Anak ng towa, wag na ho kayong umasa. Conflict of interest. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Princess Abante. Yan na nga ba sinasabi na? Sa totoo lang ho mga kababayan, nalulungkot ho talaga tayo. Nakapag-nilay-nilay ho tayo eh. Napaisip lang ho tayo sa mga kaganapan dito sa napakalaking issue na to. Ngayon pa lang nakikita na ho natin na talagang there's something wrong, ika nga. There's something wrong ho talaga. Ngayon, kung hindi nyo pa nakikita yung mali na yun, bahala na ho kayo. Pero ako, aabangan ho natin kung ano yung mga susunod na pangyayari. Okay? Aabangan ho natin. Aabangan ho natin kung ano yung susunod na pangyayari dito sa ano na to, dito sa mga investigasyon na to. Pero tayo, as of today, hindi ho tayo nagmamadali, wala ho tayong pressure.
kumbaga alam mo natin na talagang napakalawak na sakop ng investigasyon na yan. Sa House of Representatives, basura na yan, automatic. Ang inaasahan na lang ho talaga natin yung sa Senado. Ngayon, tignan ho natin kung anong kahihinat na niyan. Mapapanagot ba yung nagdaang pamunuan ng DPWH? Kasi isa sa mga most guilty dyan eh. Di ba? Isa ho siya. Noon pa man sinasabi na natin, Marcos Jr., DPWH, District Engineer, Contractor. Ganun ho yun mga kababayan. O ganito, pagkakasunod-sunod Presidente, House of Representatives, Department of Works and Highways, yang DPWH, tapos contractor, doon lang yun eh. Kaso ang problema, linaktawan natin yung presidente, congressman, DPWH, contractor lang pananagutin natin. Hindi ho tayo nagmamadali dito. Ang atin lang naman ho dito mga kababayan. Marami ho kasing nagchat-chat sa atin. Marami nagtatanong, PH, bakit ganito, bakit ganyan? Aba, hindi ko alam! Yung mga OFW, meron, sabi, PH, ba't anong nangyari? Ba't nagkaganon? Abang lang ho tayo. Ika nga, hindi naman ho siguro. Abang lang ho tayo. Malaki kong tiwala natin na magiging okay ang bagay-bagay na yan. Eh, di ba? Okay. Anong sasabihin ko? Hindi naman ho tayo... Sa totoo lang, maraming nagchat-chat, maraming nagko-comment. PH, anong nangyari? Ba't nagkaganito, nagkaganon? Obo, pare-pares lang naman tayong meron dito. Di ba? Pare-pares lang ko tayong meron dito. Eh, abangan na lang ko natin. Tayo, again, di tayo nagmamadali. Tayo nakikinig, tayo nakantabay, tayo nakasubaybay sa mga susunod na kaganapan dyan sa issue na yan. At tayo mga kababayan, walang kompromiso dito. Ika nga, alam mo natin, kahit hindi pa tapos ang investigasyon, hindi ho tayo mga tanga para sabihin na itong individual na to, walang pananagutan. Ngayon pa lang sinasabi na natin, si Marcos Jr., si Manuel Bunoan, sila yung mga guilty na. Anak na to, kayo naman, ikaw DPWH Secretary, nangyari lahat ng kaganapan na yan. Okay pala kahit ako DPWH Secretary, kahit na puro nakawan na under my watch, okay lang yan, basta hindi ko alam. Di pwede yun. Yung president na yon gagamitin ng mga susunod na DPWH Secretary. Okay lang maging tanga. Hindi ka naman mapapanagot, basta hindi mo alam. Presidente ka, okay lang magnakaw sila dyan sa DPWH. Walang problema yan. Basta hindi mo alam. Tapos sa SONA sabihin mo, maya naman kayo. Shit na yan. Ito, tuloy tayo. Sa House, tuloy-tuloy pa rin po ang budget deliberations. Nagbigay naman po ng announcement si Committee on Appropriations Chair, Chair Mika, that budget deliberations will continue. So hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga hearings ng iba't ibang departamento dito sa House of Representatives. This week din nakita natin ang pagsimula ng Infracom, yung mga hearings tungkol sa issue on flood control, at makikita pa natin yung mga sunod-sunod na mga magiging pag-uusap tungkol dito sa mga susunod na linggo. Alam ko na marami kayong tanong, so we might as well go ahead and get on with it. I'm ready now to accept your questions. Salamat po, Attorney mo Princess. Isa Abendanyo Mali from GMA-DCBB for today's first question. Good morning po, Attorney. Kaninang umaga po na-interview na rin po sa amin si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, and he confirmed po na hindi na nila ipupursue yung pagbabalik ng 2026 National Expenditure Program sa DBM. For clarity lang po, meron po bang naging directive si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez regarding po dito sa pagbabalik nga dapat ng 2026 NEP, and nabanggit din po ni DS Puno na nagkausap po si Speaker tsaka yung House leaders kagabi. Thank you po. Napakinggan. Hindi na ibabalik, baka nandun na yung mga kailangan. Hindi na ibabalik kasi baka okay na, approve na sa kanila. Marami na yung para sa kanila. Ko yung interview kanina ni Congressman Puno, no, regarding yung mga discussions. To clarify, yung sentiments ng party leaders kahapon, that na gusto nilang ibalik ang NEP sa DBM, ito ay
general sentiments nila dun sa observations na nakita nila sa mga initial na pag-aaral ng NEP at mga initial na budget deliberations na maraming kailangan itama doon sa budget proposal na binigay ng DBM dito sa Kongreso. Hindi dapat na Congress ang tama nito, lalong-lalo na sa observations na nakita natin sa mga House members katulad ni Congressman Puno, I think si Congressman Teodoro nagsalita din tungkol sa mga budget items ng mga projects na purportedly tapos na ay nalalagay pa rin, mga budget items na pare-pareho ang amount. Itong mga concern na kayo ngayon, ha? mga budget proposals na ito ay hindi dapat para Kongreso ang magtama, kundi nakikita nila na pagkakamali ng DBM sa pinasang budget proposal. And to clarify, hindi lang to tungkol sa budget ng DPWH, although nagkaroon ng clarification si Congressman Puno na mas marami ang mga nakita nila sa DPWH. But they also mentioned other departments as well. DA, Department of Agriculture, DILG, and among others. So, ang pinupunto ng party leaders na sa sobrang dami ng naobserbahan nila na tilang mangled na budget proposal, hindi to pwedeng itama lang ng Kamara through the usual errata. Na mamaya sasabihin, ito na naman ay mga insertions ng mga miyembro ng Kamara. Dapat ito itama muna ng DBM muli doon sa kanilang budget proposal na binigay. It is not a physical return. Hindi to yung na-envision siguro ng marami na i-empake yung mga libro na pinadala dito at ibabalik. Pero ito yung panawagan ng party leaders sa DBM to review, to revisit, and to correct yung budget proposal. Now, I've seen the interviews of other party leaders and sabi nga nila na kung hindi man yung aktual na pagbabalik, ibig sabihin, dito sa House, magiging masinsin ang kanilang pag-deliberate ng bawat budget ng departamento para masiguro na ang corrections na kailangan na gawin ng departamento ay manggaling sa kanila. I-acknowledge nila ang mga maling items na nilagay nila para i-correct ng Kamara. Follow up na lang din po, meron po bang particular na, yung mababanggit niyo po sa amin na particular na nasabi ni Speaker doon po sa mga House leaders nung nagkausap po sila kagabi? I wasn't in that meeting, so wala akong mababanggit na specific. Sabi nga na narinig ko nga yung interview ni Congressman Puno kanina na as leader of the House, nagiging trabaho naman talaga ni Speaker is to consult and give directions. Again, so I think yan naman yung mga napag-usapan nila and how they would be able to continue. You have to remember, si Presidente na mismo ang nagsabi na may mga observations din siya na nakita doon sa budget. At itong sentiments ng party leaders ay consistent din doon sa direktiba ni Presidente na siguraduhin na ang budget na ilalabas ng Kamara ay transparent at tutugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. This is not a simple matter for the House. Simple lang. Nananto ko. This is not simple matter. Simple lang. Tanggalin nyo lang yung hindi nyo kaya. Yung ika nga, kalibugan sa pera dyan sa House of Representatives, sobrang tindi. Hindi nyo kaya. Hindi kaya ng mga congressman yan. Gagawa kayo ng paraan para makapagnakaw yun na sigurado ko dito sa PH Update. Wala akong pag-asa. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, para sa mga kababayan natin OFW, huwag na po kayong umasa. Tayo dito sa PH Update, yung dati medyo okay pa eh. Yung tipong, okay, sige. Siguro sa 2028, tingnan natin. Pero dito, nanto ka.
Kakalungkot lang ho mga kababayan. Sobrang nalulungkot lang tayo sa mga nangyayari ngayon. Sa totoo lang. Sana. Ako, ano pa naman pinipilit ho nating maniwala. Dahil kahit pa paano, meron pang matitino talaga dyan sa Senado. Sana yung mga alam nating matitino dyan, sa susunod na panahon, makikita ho natin yung nakita naman natin Gusto pa natin mas makita This is a serious task. This is a mandate given to the House of Representatives by the Constitution to review and to approve the budget of the government. Kaya siniseryoso ng Kamara ang kanilang tungkulin bilang pagsuporta din sa panawagan ng ating Pangulo na siguraduhin na ang lalabas na budget mula sa Kongreso ay tama at tatalima sa totoong pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Opo. And isa pa pong question, kasi po kahapon, nabanggit din po ng House Party Leaders yung sa issue po sa DILG and PNP, particular po itong unsolicited proposal about sa 8 billion pesos na pagbili po ng firearms. And meron pong letter pala si Congressman Benny Abante requesting po sa House Committee on Public Order and Safety na magsagawa na po ng investigation. Paki-expound lang po ito and kailan po tayo makakaasa ng investigation, yung mismong investigation proper po? Well, I think this was sent out today, no, na mayroong letter as member of the Committee on Public Order and Safety, si Congressman Abante, addressed to Congressman Roland Valeriano, na magkaroon ng sariling investigation ang committee regarding dun sa if I can read it, to initiate a formal investigation on the attempted insertion of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026 for the purchase of guns and ammunitions in violation of the procurement law and RA number 6975 as amended by RA number 8551. Binanggit din to ni Congressman Valeriano kahapon na as chairman that he will initiate an investigation. So, binanggit niya din kahapon na we can expect na baka by next week magsisimula yung kanyang investigation. So, we will have to wait kung yung pagsimula ng committee to investigate this matter. Salamat po. Salamat, Isa. Next is Vivian Gulia from ABS-CBN 2. Good morning, Kong. So tomorrow po nakaschedule for budget briefing itong DPWH. Matutuloy po ba ito or i-reschedule po? Well, according to the Committee on Appropriations, tuloy-tuloy yung mga budget deliberations as scheduled. So, we expect na matutuloy. Wala namang problema yan. Talakayin nyo lang lahat ng budget. Wala, ganyan talaga. Anong gagawin natin? Diba? Ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Despite the time needed to address the supposed mangled entries in the NEP 2026? Sa ngayon, yun ang nakikita natin. Magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging deliberation nila kung paano yung i-address yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang budget. And then, dun po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko and mayroong mga reports na hindi po siya. He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General sa
alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment Yun with naman pala. appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kanyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan Wala po pa akong expected wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Yun ang malinaw ngayong oras na to na itong si Congressman Zaldico wala na sa Pilipinas. Ano ba sakit niya? Di ko alam, sakit sa ulo? Namiss niya si Garma, pinisyalan niya si Garma. Sakit sa bulsa, ganon. Sobrang bigat ng bulsa, hindi na sakit sa bewang dahil hindi na mahawakan ng niya, sobrang higpit na ng sinturon niya sa sobrang bigat ng pantalon niya. Ano ba sakit niya? Nagtatanong ang sambayan ng Pilipino, pag nagsabi kayo na nakalabas na ng bansa, si BP kasi sa travel documents alam mo nang palang nasa Amerika. Kung alam mo, nakita mo dokumento nasa Amerika, merong karampatang rason kung bakit siya nandoon. Si BP Sara, pag lumabas ng bansa, nagpunta ng The Great Netherlands, pupuntahan niya yung kanyang ama. Pupunta niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka nagpunta siya ng Korea, nandun sa clearance niya na bibisitahin niya yung ating mga OFW at isa yun sa mga mandato ng Vice President, di ba? Pasyalan niya yung mga OFW. Dahil di nga naman yung mga OFW natin pag nakita na itong si Marcos Jr. nasusuka Kaya si VP nagagawa ng trabaho na yun kahit paano palakasin ang loob ng ating mga kababayang OFW na nasa ibayong dagat. Ngayon itong si Zaldico, anong ginagawa niya sa Amerika? Anong sakit ni Zaldico? Anong pinapagamot niya doon? Thank you, BBN. Haji Camino from Brigada News is next. Good morning po, Atty. Follow up lang po sa question ni Vivian. Kasi si Congressman Toby Tiangco, I think, may statement na parang ang sinasabi po niya or ang claim po niya ay, is the House leadership protecting Congressman Zaldico? May we know your thoughts on his statement regarding Representative Ko? Well, wala namang ganong klaseng na galing sa House leadership, no? Ang tungkol dun sa hindi pag-imbita doon sa Infracom, na-clarify din naman siya ni Chairman Terry Ridon na kaya hindi iimbitahan because for that specific purpose that they want to invite Congressman Zaldico and including, I understand, Senator Grace po, diba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nag-setting na ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. They started now with Bulacan. Yun yung una din naman na na-identify ni Presidente. So they are discussing that now. And I think for the next hearing, yun pa rin na mapag-uusapan. So kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Zaldico at na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro pa magiging relevant yung presence ni Congressman Zaldico. Yun na.
Yun ang problema. O ibig sabihin, hindi magiging relevance yung presence nitong si Congressman Saldico kasi di naman tayo aabot dun sa punto na yun eh. Gusto lang talagang gilitan ng mga congressman eh. Yung, ibig sabihin, gusto lang talagang itutukan o pagtuunan ng pansin itong mga congressman na to, yung 15 kontraktor na nabanggit nitong si Marcos Jr. Yun lang, wala na. Di ba? Yun lang ho. Ibig sabihin, walang magiging, hindi siya magiging relevant sa usapan. Kaya, pahinga ka na lang dyan sa Kong Saldi. Ang explanation ni Chairman Terry Redon. So, ibig sabihin po, ma'am, parang nananatili naman yung position ng leadership, nananatili ang posisyon ng Infracom na wala po silang, sabi nga, sasantuhin. Yes. Resource person man po ito or any member of the House. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion dun sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng tama ba yung isang motion na na-pass nila na for those members who would have some conflict for disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom. Ma'am, I mean, we're still a few weeks pa naman from September 16, no? Yung target po nila doon sa mga budget briefings. But nagpe-prepare po ba as early as now yung House kung sakasakali na, kasi may mga nagsabi naman na they're very much willing to work overtime. May mga nagsasabi pa nga na they're willing to set aside muna yung session break sa October kung sakasakali lang po na hindi po talaga umabot dahil sa dami ng mga observations po nila sa 2026 National Expenditure Program. Wala akong information tungkol dyan, but hindi naman to ang kung sakasakali magiging unang beses na ang Kongreso ay mag-work overtime. Nakita naman natin yan kahit sa 19th Congress, hearings would run until early mornings, diba? Just to make sure na magawa yung mga trabaho. So, the House is always ready for any eventuality that yung work needed to make sure that we get our job done. Panghuli na lang po, Attorney. Ano po yung pananaw ng House leadership? Kasi nabanggit niyo po kanina yung sentiments naman po in general, no, ng party leaders tungkol nga po sa kanilang mga observations, and in fact yesterday nabanggit din po nila na kaya din po nila gustong ipabalik yung NEP parang dahil pinalalabas or lumalabas na yung ang lagi na lamang pong sinisisi sa mga insertions or sa pag may nasisilip po sa budget ay House of Representatives. So, ano po yung, kumbaga, statement ng House dito pagdating sa, of course, protecting the interest? Huwag kasi natin sila sisihin. Ang kasalanan dyan, contractor lang. House of Representatives, DPWH, yung mga DE lang. Contractor, district engineer lang may kasalanan. Wala nang iba. Integrity of the House as a whole, and yung dun nga po sa mga ibinabatong issues patungkol sa insertions. For the sentiments of the members of Congress, nakita natin yan dun sa mga nasabi ng party leaders kahapon. Sila ang representatives nung iba't ibang members according to the parties, at nakita natin na gusto din ng mga House members na masiguro na tama yung nalalabas na budget. Ang nangyayari kasi, I was trying to understand nga the process Pag may mga kailangan corrections, ang mga items sa budget from the DBM, normally i-errata siya. Errata coming from the departments, nagagawin doon dito sa Kongreso. Nangyayari siya naman regularly, kaya lang ang nangyayari pag nagkaroon ng mga errata, natuturo ang Kamara na nag-i-insert ng budget. Sa ganitong kadami ng kailangan i-errata na na-observe ng party leaders, masyadong madami to na sasabihin na later on matuturo na
members na naman ng House ang gusto ng mga insertions. Kaya para maging klaro, para maging malinaw na nakita ng mga members na may mga kailangang ayusin at itama, hindi lang sa DPWH, kundi sa iba't ibang ahensya ng departments. At para masiguro na maging magawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa konstitusyon, magampanan nila ang kanilang trabaho bilang panawagan sa direktiba din ng ating Pangulo. Mas gugustuhin nila na itama muna to ng DBM para mas magiging maayos at masinsin ang pag-aproba ng Kamara sa magiging budget ng ating bansa sa 2026. Thank you po, Attorney. Thank you, Ray. Thank you, Haji. Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, spokes. Ma'am, you mentioned kanina that Yeah, well nga tayo. Ano? Merry Grace Piatos na tayo ulit. Game. Wala na si Salty ko eh. Nanto ko, gigil na yung mga yan. Gigil na yung mga yan. Anak ng toko, ba't di pa natin napapasa kay Sara Duterte? Wag na kayo umasa. Ay, nako. Ano ba yan? Sa tingin nyo ba, ito tanong ko na lang sa inyo mga kababayan. Sa tingin nyo ba, magkakaroon ba ng katarungan dito sa issue na to ng flood control? Sa tingin nyo ba may makukulong na congressman dito? Ako, diretsuhin ko na kayo ha. Walang makukulong na congressman. Sa tingin nyo ba may mananagot na mataas na official ng DPWH dito? Diretsuhin ko na kayo, walang mananagot na dito. Mataas na official ng DPWH. At iya, sa tingin ko lang, pwede ako magkamali. Pag kung mali ako, di palakpakan tayo. Okay lang lang magkamali. Pag nagkamali ako doon, masaya ho ako mga kababayan. Ako yung pinakamasayang nagkamali, ika nga. Ako ang pinakamasayang nagkamali. Tanong ko lang, sa tingin niyo ho ba mga kababayan, dito sa usapin na to, merong congressman na makukulong, merong congressman na mananagot, meron ho ba? Sa tingin niyo lang, kumbaga, tanong lang. Kasi kung tayo tatanungin, feeling ko, sa tingin ko mga kababayan, malabo eh. Kasi kung talagang pupunta tayo dito sa budget season ngayon, kasi yung sa mga contractor, pwedeng, okay, mamaya na lang natin pag-usapan yung contractor. Okay, mga magnanakaw yung mga yan. Ngayon gumagawa tayo ng budget. Sige na nga, unahin na kaya natin yung budget, paano tayo naiisahan itong mga magnanakaw ng congressman na to. Hindi kaya pwedeng ganun muna. Ito pwede naman ho akong mali. Ito kumbaga, tanong ko lang naman sa mga kasama natin dito sa PH Update. Kasi magagaling yung mga kasama natin dito minsan yung mga sinasabi ko nanggagaling din naman sa kanila. Karamihan ng mga punto de vista ko galing naman sa inyo yan, di naman ho galing sa akin. 'Di ba? Sa tingin niyo ho mga kababayan, meron ho bang mapananagot na mga matataas na official dito sa issue na to? Comment nyo ho dyan sa baba. Ay tayo naiintriga kung ano mangyayari sa susunod na kaganapan. Budget season tayo, binabalangkas natin ng 2026. Maraming kalokohan na nangyari doon sa 2025 budget. Bakit? Bago natin pag-usapan, okay, meron tayong problema sa flood control. Para mawala na yung problema sa pagbalangkas natin sa 2025 budget. Di ba pwedeng patago muna natin lahat ng trumabaho sa 2025 budget? Para marinig natin yung inputs nila, kung paano nila inayos yung mga insertion, yung mga errata, yung mga... para magkaalaman tayo. Ngayon kung rekta tayo sa mga kontraktor, ewan ko lang. Ako hindi ko sinasabing off the hook yung mga kontraktor dito. Kung sinasabi natin dito, kung tatrabahuin natin dito, malinis dapat. Wala tayong sisinuhin. Tama yung si Congressman Toby Chanco. Kung tayo tatrabaho dito, wala tayong sisinuhin. Lahat dapat sasagasaan natin. Kahit na sino. Di ba Congressman Toby Chanco, kahit presidente? you were not privy sa conversation ni Speaker with Secretary Pangandaman. But would you know how the party leaders were appeased? Did the Speaker talk to them? Anong sinabi niya? Because, sorry po. Kasi sabi po ni Representative Alvarez kanina, na gusto pa rin sana nila ibalik yung budget, ayaw pa nilang matuloy to. But since nag-usap nga raw si Speaker at saka si DBM Sec,
hinayaan na lang nila? Unfortunately, I have no information on that. I just saw also the interviews of some of the party leaders this morning. So wala akong mako-contribute dun sa discussion na yan. Ay na nga mga kababayan nung magagawa natin. Ito, ano to Kung ganyan ho talaga yung solution. Wala lang, kumbaga nakaka-drain lang ng energy na isipin natin na may pag-asa pa kaya tayo dito sa bansang Pilipinas. Ganito na lang ho ba talaga lagi ng ganito? Lulungkot lang ho tayo kasi marami rin naman nagchat-chat sa atin ng mga kasama natin dito sa PH update. Tinatanong nila, PH, ano nangyari? Ba't ganyan? Ba't ganito? Anong gagawa ko? Pare-pares lang naman ho tayong nanunood. Magagawa natin. Hindi naman ho natin mai-impluwensyahan ng mga susunod na kaganapan. Diba? Kung ano na lang yung narrative kasi sa radio, television, kontratista lang ang problema, yung mga contractor lang. Pero mga congressman, DPWH, yung mga lilalaglag nilang taga-DE. Siguro meron ng deal sa mga yan, sa mga district engineer, okay, lalaglag na namin kayo. Pero sisiguraduhin namin na mahina lang naman yung kasong ibibigay namin sa inyo. Pero gagawin na namin kayong fall guy. Ika nga, di ba? Pero pagka hindi kayo pumayag, pagka linaglag nyo kami, instead na maging fall guy lang kayo, baka mabaon kayo lahat. Alam nyo kung sino yung mga kalaban nyo dito. Di ba? Ako naman, kontratistang, ako naman district engineer. Pinagbantaan na ako ng ganun. Kilala ko naman kung sino makakalaban ko. Okay, sige. Magagawa natin, di ba? Pati pamilya ko madadamay dito. Gagawa natin. Ganun ho talaga mga kababayan. Kagaya ng nangyari kay Garma, ganun din mangyayari dito. Kagaya kung paano binaboy yung Quadcom dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun din ang nanginginita natin mangyayari sa House of Representatives. Hindi na tayo umaasa. Pero diyan sa committee ni Senator Rodante Marcoleta, meron pa ho tayong pag-asa. Okay? Abang lang ho tayo mga kababayan. Ako'y nagtitiwala kay Senator Rodante Marcoleta na aabot tayo doon sa pag napulo na sa loob dyan sa makokontempt din yang si Secretary Bunuan. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas. Yun kasi ang panawagan ng mga OFW Yun ang kasi nababasa ko mga comment Pasensya na ako. Hindi ibig sabihin nag-resign na off the hook ka na kagad. Yun lang naman sinasabi ng mga OFW, yung mga kababayan natin dito. Kung susumahin mo yung sinasabi nila, meron naman talagang meron naman mga basihan yung mga sinasabi nila. Bakit nga, di ba? Ikaw ang DPWH Secretary for example, ako DPWH Secretary, nagkahindot-hindot ang ahensya, kahit na napakaraming ghost project dahil hindi ko alam, mabuswelto na ako. Ganun ba yun? Walang command responsibility, gano'n? Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin Pilipinas.